Good morning. So yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ating pong inirelate sa ating pong buwan ng mga nanay. But then I checked to Deacon Ira kung ano yung team sa worship service. Yung pala following Christ yung sa worship but then yung ating pag-aaralan ay bahagi pa rin po ng pagsunod natin sa ating Panginoon when it comes to finding a wife sa paghahanap po ng mga pangasawa. So even though na ito po ay payo ni Haring Solomon, so yung yung commentaries pagdating po sa recipient ng letter na ito ni King Solomon ay nagsasabi na si King Solomon at si Lemuel ay iisa. But then there are also Bible commentators na kung saan nagsasabi na anak ni King Solomon si Lemuel, si King Lemuel. But then, ang ating pong papansinin dito ay yung payo na ibinibigay dito ni King Solomon sa isang lalaki pagdating po sa paghahanap ng kanyang mga pangasawa. At dito po sa paghahanap ng mga pangasawa ng isang lalaki, ay puwapasok din po dito ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung sabi ni Deacon Ira kanina na Pastor, ipasok mo na lang din sa following Christ. So tama po yun dahil yung pagpili po ng dapat na mga pangasawa ng isang mananampalataya ay pagsunod din po sa kalooban ng ating Panginoon. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli Panginoon sa iyong ibinigay sa amin na kalayaan sa oras ito upang mapag-aralan ang iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo nawa ang patuloy na kumilos at gumawa sa aming buhay, Panginoon. Buksan mo nawa ang aming puso at isipan, Panginoon. At pangunahan kami sa magitan ng Banal Espiritu upang maunawaan po namin ang mensahe ng mga salita sa oras na ito. At nang sa ganon ay tunay po naming matanggap ang inihanda mo po na pagpapalang espiritual sa iyong mga anak mula sa mensahe ng iyong mga salita sa umagang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at ikaw nawa ang tunay naming mabigyan ng kaluwalhatian. At ito po ang aming samo at panalangin, Ama, kasama ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And the sovereign wisdom and kindness of God, a godly marriage is a profound blessing and a sign of His favor, designed for our good, His glory, and the display of Christ's covenant or covenant love for the church. In this passage, brothers and sisters in the Lord, for us to build a God-centered family, and being a God-centered family, every member of the family has reverence to God. Merong paggalang sa Diyos. And beginning from choosing a wife to become one of the pillar of the family, it is very important for us to follow the will of God of what kind of woman or wife na dapat po ay piliin ng isang lalaki. So as the pillar or bilang bilang haligi ng tahanan ang lalaki, napakahalaga po na simula pa lamang doon sa kanyang pipiliin na maging kabiyak
upang kasama na magbuo ng pamilya ay naaayon po dapat sa kalooban ng ating Panginoon. So dito po sa mensahe na ating pag-aaralan, ito po ay may pamagat na finding a wife is God's gracious gift. Ang pagkuha o pagkahanap ng asawang babae ay biyaya na regalo ng Diyos. At sa ating pong pag-aaral dito, there are 3 biblical principles when it comes to finding a wife na dapat po nating unawain, na dapat po nating matutunan dito sa ating pag-aaral sa verse po na ito. So tungo po tayo sa unang biblical principle na dapat po nating dalhin o gamitin pagdating po sa pagtuturo sa mga kabataan na mga lalaki pagdating sa kanilang pagpili ng kanilang mapapangasawa upang bumuo ng isang pamilya na kung saan ang Diyos ang nasa sentro. So the first biblical principle na atin po ditong titingnan is that yung providential pursuit, yung phrase o yung words na he who finds a wife. So in finding a wife, let us understand that it is a providential pursuit. Now, in pursuing or finding a wife, there are 3 manners of providential pursuit na atin po ditong titingnan. Una, yung word po dyan na finding, in Hebrew, ito po ay yung Hebrew word na masa that implies not passive luck but diligent seeking under God's providence. Diligent seeking, hindi po yung passive na uri po ng pagsisikap na makahanap ng asawang babae. So it is an active seeking and not passive. So kaya sabi po ng Proverbs chapter 19 verse 14, house and wealth are inherited from fathers, but a prudent wife is from the Lord. So, ano po yung sinasabi nating active seeking? So, ito po yung pagdulog sa Panginoon sa pananalangin para po sa mapapangasawa ng isang mananampalatayang lalaki. Ito po yung pagsaalang-alang sa kalooban ng ating Panginoon. So in that kind of seeking for a wife, ay nangangailangan po ng pananalangin, nangangailangan po ng paghingi ng gabay ng Panginoon at pag-consider sa kalooban ng Panginoon. At sa ating pong pag-aaral dito sa mga susunod, ay makikita po natin kung ano po yung mga dapat nating isaalang-alang pagdating po doon sa pagpili ng magiging asawang babae. Then, the second manner of providential pursuit na ating pong papasin dito yung wise discernment. Yung wise discernment. So pursuing with prayer, yan, avoiding unequal yoking. So sabi po ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be unequally yoked with unbelievers.
For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? So this is the very important that we must consider in seeking a woman to become wife of a Christian man. So kaya, bagamat tayo po, ang iba po sa atin ay mga kababaihan, at lalo na po yung mga nanay, as mother, na kung saan ay mananampalataya, sa mga anak na lalaki, dapat po ating isinasaalang-alang ang kalooban ng Panginoon. Nowadays, there are churches, there are Christians na mayroon pong ibang principle sa kanila pong pagdala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Even the teaching of the gospel, the Bible reminding us or gave us warning na wag po nating babaguhin ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang paraan ng pag-akay ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. One of the ways na ginagamit ngayon ng ibang mga churches, ng ibang mga Kristiyano, pagdating po sa pagdadala ng mga kaluluwa sa ating Panginoon, ay yung kanila pong bino-boyfriend, kanilang gine-girlfriend, kanilang inaasawa yung mga unbeliever. So, yun po ay pagsalungat na sa sinabi ng banal na kasulatan sa magitan ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na sabi ni Apostle Paul kay Timothy, guard the good deposit. In 1 Timothy chapter 4, guard the good deposit. Na sinasabi rin ni Apostle Paul, ingatan mo, Timoteo, ang good deposit that referring to the gospel of Jesus Christ. At ano po ang ibig sabihin ni Apostle Paul doon sa pag-guard, sa pag-iingat, sa pagbabantay? Ang wag iibahin, wag babaguhin ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. So lalo pang pinapalinaw sa atin dito na maging sa pagpili ng asawang babae, ang sinasabi po ng banal na kasulatan sa sulat ni Apostol Pablo dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, that as Christians we should not be equally yoked together with unbelievers. Dahil sabi niya rito, for what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? We should have this kind of wise discernment in seeking a wife for a Christian man na kung saan ay magtatayo o magsisimula ng kanyang pamilyang Kristiyano. Then, the third, manners of providential pursuit na ating pong papasin dito yung trusting timing. Trusting timing. So, resting in the Lord's, ang ibig sabihin po nito, resting in the Lord's providence rather than self-effort. So, in Genesis chapter 2, verse 18, ang sabi po dito, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. So, the point that we are going to notice here ay yung katotohanan that it is God who gives a helper, a helpmate to the man. Ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng partners sa isang mananampalatayang lalaki. And then, in Matthew chapter 19, verses 4 to 6, ang sabi po rito, He answered, have you not read?
that he who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore, a man shall leave his father and his mother, and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined, it is God that has joined together the man and the woman, or the husband and the wife. So sabi rito, no, what therefore God has joined together, let no man separate. So, kaya, rest assured, brothers and sisters in the Lord, lalo na po yung nagpaplano, nag-iisip, na sila ay lalagay sa tahimik daw, o yung magbubuo na kanilang sariling pamilya. When it comes to yours and mine's partner, it is God who gives our partners. So therefore, anuman ang panahon o yung timing na luluubin ng Panginoon, we must be patient. We should not be like desperate people na ang kalooban ng Panginoon ay yung maghintay muna ang isang mananampalataya. But then, sometimes, there are other believers na talagang hindi makapaghintay to the point na sa kanilang pagiging desperate ay yung hindi na mga mananampalataya ang sinasamahan. So, but then, if we are truly believers and trusting God, pagdating din po sa partner, ang tunay na naghahanda at nagbibigay ay ang Diyos. At dahil po dito, kung ang Diyos ang tunay na naghahanda, should we doubt? Dapat pa tayong magduda? Dapat pa tayong magpatalo sa pag-aalala? Kaya sabi din po ni John Calvin, prudence in choosing a wife requires prayer and reliance on the Holy Spirit, as a misaligned union can lead a believer away from God's path rather than toward it. Yan. So, itatak po natin ito sa ating mga puso't isipan. So, when it comes to una sa ating pong paghahanap ng mga pangasawa, lalo na po sa mga kalalakihan, maging ang mga parents na kung saan ay kabahagi ng pagkakaroon ng partner na kanilang mga anak upang bumuo ng pamilya, atin pong i-consider yung mga katotohanan po na ito. We must actively seeking through prayers, by considering the will of God. We must discern wisely kung ano po yung kalooban ng Panginoon sa pagkakaroon ng kapartner ng isang lalaki na bubuo, mananampalataya na bubuo ng pamilya. So we must wait that timing. We must trust the timing of God in giving partner in life. Then, the second biblical principle na atin po ditong i-consider ay yung principle of precious partnership. The principle of precious partnership. So, pansin po natin yung phrase o yung words na find a good thing. He who finds a wife finds a good thing. So, ano po yung preciousness dito or being good thing?
doon sa hinahanap na wife o mga pangasawa. So yung pagiging precious at pagiging good thing, it is precious partnership because first of the creation blessing. It is precious in being good thing because of creation blessing. So marriage is inherently good in God's design. So sabi nga po ni Apostle Peter in 1 Peter chapter 3 verse 7, likewise husbands, live with your wives in an understanding way, showing honor to the woman as the weaker vessel, since they are heirs with you of the grace of life, so that your prayers may not be hindered. So it is God's design, it is God's blessing to His children. It is part of His creation. Remember, doon sa Genesis, God provided a woman, a helpmate for Adam. So therefore, ito po ay pagpapala na nilikha ng Diyos para sa kanyang mga anak. Then, ang pagiging precious po ng partnership nito and being good thing, secondly, because it is a covenant companionship. It is a covenant companionship. So, precious partnership because finding wife will give to the man a helper, co-heir, and sanctifying companion. So sabi po ng Malakay chapter 2 verses 14 to 15, but you say, why does he not? Because the Lord was witness between you and the wife of your youth, to whom you have been faithless, though she is your companion and your wife by covenant. Did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? And what was the one? God seeking godly offspring. Godly offspring. So guard yourselves in your spirit, and let none of you be faithless to the wife of your youth. So it is a covenant companionship, therefore, it should be God's will. The wife na kanya pong ibibigay o magkakaroon ang isang lalaki ay ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Notice yung verse 15, kung atin uling papansinin, anong sabi po dyan? Did he not make them one with a portion of the Spirit in their union? And what was the one God seeking? Ano daw ang hinahanap ng Diyos? Yung godly offspring. Magiging godly offspring ba yung kung ang isang Kristiyanong lalaki o maging ang isang Kristiyanong babae ay hindi parehong anak ng Diyos na magsasama? It is God who seeks a godly offspring. Yan po yung nais ng Diyos. Then, it is precious partnership or good thing because it is not only creation blessing and covenant companionship, it is a Christ-centered picture. It is a Christ-centered picture. So reflecting Christ in the church. So due to total depravity, no marriage is perfect, but in Christ it becomes a means of sanctification and joy. It pictures the unbreakable covenant between Christ
and His bride or the church. Kaya sabi po ni Apostle Paul in Ephesians chapter 5 verse 22 to 24, "Wives, submit to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, His body, and is Himself its Savior. Now, as the church submit to Christ, so also wives should submit in everything to their husbands." So, in having a wife according to the will of God, it is very important because it is also a Christ-centered picture. At upang maging Christ-centered picture ang isang pamilya, ang isang tahanan, the wife that will be given to the husband must be according to the will of God. Nararapat po na naaayon sa kalooban ng Panginoon ang ibibigay na magiging kabiyak ng isang mananampalatayang lalaki o ng isang magiging asawang lalaki. So sa continuation po ng sinabi ni Apostle Paul dito sa Ephesians chapter 5 po, sa verses 25 to 27, sabi niya rin dito, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish." So that's the design, that's the will of God for the family. Beginning from seeking a wife, it must be according to the will of God. And ang comment po dito ni Matthew Henry, sabi po ni Matthew Henry in his comment to this part po, "A good wife is a great blessing to a man, a jewel of great value that will forward him in the way to heaven, not in the way to hell." So kaya napakahalaga po pala talaga na dapat sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon pagdating po sa pagkakaroon ng kabiyak sa buhay. Then the third and last biblical principle na atin po ditong titingnan, yung principle of pleasing favor. The principle of pleasing favor. So notice yung words, yung phrase dito na, "and obtain favor from the Lord. He who finds a wife finds a good thing and obtain favor from the Lord." Now, in this pleasing favor or obtaining favor from the Lord, there are reasons why it is pleasing favor. So, yung unang dahilan kung bakit ito po ay pleasing favor, because it is a sovereign grace. Dahil po ito ay sovereign grace ng Diyos. So, pag sinabing grace o sovereign grace, a tangible expression of God's kindness. A person who is not worthy of good thing is being given, still given the good thing. That's the grace of God. Yan po ang biyaya ng Diyos. Maging sa sa pagkakaroon ng kapartner, ng wife, lalo na po sa mga kalalakihan. Ito po ay sovereign grace of God. So ano po sabi ng Genesis chapter 2 verse 18? "Then the Lord God said,
it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. So, from the very beginning, it is God who gives the woman to the man. So mula po doon kay Adam, malinaw po na ating makikita na ang Diyos ang nagbigay ng partner kay Adam. Minsan sa sa pamilya, may nangyayari talaga na sobrang nakikialam yung mga magulang na minsan to the point na kahit hindi dapat para sa kanyang anak yung hindi gusto ng anak yung kanilang pinipili. And sometimes even sa mga Christians, sa pakikialam minsan ng iba sa pagkakaroon ng kapartner ng isang mananampalatayang lalaki o maging babae, instead na ang Diyos, ang kalooban ng Diyos ang sundin at dumulog sa Diyos sa panalangin para po sa pagkakaroon ng kapartner ng isang lalaki o isang babae na mananampalataya. Maging yung mga unbeliever minsan ay nirereto o pinapartner sa mga mananampalatayang Kristiyano. So, yung mga celebrity Christians, di ba? Kung papansinin niyo po, dahil kasama nila sa sa showbiz, minsan yung claim nila na sila ay mga mananampalataya, sino po yung kanilang mga nire-refer o nire-reto sa mga so-called Christians, sa mga celebrities, mga unbelievers. Dahil yun nga, kagaya din ng ginagaya na ng maraming churches na pagdating po doon sa pagdala daw ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Hindi naman mali, hindi naman masama yung ganong paraan. Talaga lang ba? Diba? Nag-aaral ba tayo? Nag-aaral ba tayo ng salita ng Diyos at talaga bang sinusunod natin, kinukonsider natin kung ano ang tinuturo ng Biblia? So but then, we must consider the will of God. We must wait upon God of giving partner. Yan po yung malinaw natin ditong makikita. From the very beginning, doon kay Adam, sabi po dito sa Genesis chapter 2 verse 18, I will make him a helper fit for him. It is God that gives a woman to the man. Then, the second reason why it is a pleasing favor, because it is a humbling gift. It is a humbling gift. It is not earned, but graciously given. Given by God. So sabi nga po ni James, sa James chapter 1, verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation of shadow due to change. So, even the wife is a good gift coming from God. It is God who gives this gift. Ang Diyos po ang nagbibigay ng kaloob po na ito. Particularly yung asawang babae. And then, the third reason why it is pleasing favor, it has a glory-focused purpose. Because it has a glory-focused purpose. So marriage for God's glory and our conformity to Christ.
So lagi po natin dapat itong dadalhin, mga kapatid sa Panginoon, ang prinsipyo na ito. Pagdating po sa pagpapakasal, it is for God's glory and conformity to Christ. So in Genesis chapter 24, verse 48, it says here, "Then I bowed my head and worshiped the Lord and blessed the Lord, the God of my master Abram, who had led me by the right way to take the daughter of my master's kinsman for his son." So dito, yung story po na ito ni Isaac, nung siya po ay hinanapan ng mga pangasawa sa magitan ng kinsman na inutusan ni Abram. At dito, kung atin pong babasahin ang buong chapter ng Genesis chapter 24, makita po natin that this kinsman is completely relying on God by continuing yung kanya pong patuloy na pananalangin. Every time na siya po ay hahakbang sa kanya pong pagsunod sa utos ito ng kanyang master na si Abram, makapansin po natin yung kanyang constant prayer. He constantly praying na ililid siya ng Diyos sa tamang babae na maapangasawa ng anak ng kanyang Panginoon, ng kanyang master. So the same with Christians. Ganun din po dapat sa mga mananampalataya. So dito makita po natin that Isaac is the type of Christ. And dito si Rebecca is the type of the church. And this kinsman is the type of servants of God, o sa time natin yung pastors. So, the servants are looking for the bride for the groom. By going out to preach the gospel. Because every soul na mananampalataya sa ating Panginoon ay maaabilang po sa church na kung saan bride of Christ. The bride of Christ. So yan po ang matutunan natin dito sa paghahanap ng kinsman ni Abraham ng mga pangasawa ni Isaac. So even in the marriage, ang goal po nito ay yung glory focus, o yung purpose po nito ay yung glory, nakafocus sa glory ng Diyos, ng ating Panginoon. Let us remember that the church that we are belong is the bride of Christ. So kaya, kung ito po ang magiging bride ng ating Panginoon, kukuhaan ba natin ang ating Panginoon ng hindi malinis na babae? So therefore, it is more important to consider for us as Christians na dapat ay atin pong sundin ang kalooban ng Panginoon when it comes to finding a wife for the husband, for the man. Kaya sabi po ng the Westminster tradition, marriage is a covenant reflecting God's faithful, electing love, not based on our worthiness, but on His initiative in sustaining power. So marriage is a covenant reflecting God's faithful, electing love, not based on our worthiness, but on His initiative in sustaining power. So, it must be the reason
why it is pleasing favor from the Lord, because it is a sovereign grace, because it is a humbling gift from God, because it has a glory-focused purpose. At ito po dapat ang mga principles na ating palaging dadalhin as we looking for wife, for a man, for a believing man, na kung saan ay magtatayo ng Kristiyanong tahanan. Yung mga pagkakamali po ng maraming Kristiyano ang nagiging dahilan kung bakit ang pamilya ngayon sa loob ng bahay-sambahan ay hindi sama-sama sa paglilingkod at sa pagsamba sa ating Panginoon. Once again, our Lord, the desire of our Lord is for us to have a God-centered family. A family that come together to serve God, to worship God, to honor God. For our conclusion sa ating pong pagtatapos, so Proverbs 18 verse 22 reveals marriage as a divine good thing and favor, rooted in creation, preserved by grace, and pointing to redemption. So therefore, let us consider the will of God when we are finding or looking a wife for the husband. So, to the men, to the believing men, sa mga mananampalataya na mga lalaki, let us consider the will of God as you and I look for a wife. And parents na kung saan ay involved sa pagkakaroon ng kapartner ng kanilang mga anak, consider the will of God at ang kalooban ng Panginoon ay yung kapartner na kung saan ay mananampalataya din sa ating Panginoon. Perhaps, magpapop up sa ating mga isipan yung mga cases na kung saan sa kabila ng lahat na nakapili ang isang mananampalataya ng di mananampalataya na kapartner, ay nagsasama pa rin silang naglilingkod sa ating Panginoon. Yes, yun po ay biyaya ng Panginoon, but it does not necessarily mean na yun po yung ating ipapractice o gagawin. Ang malinaw po na itinuturo ng banal na kasulatan when it comes to bringing souls to the Lord, yung proper o yung right way na itinuro sa atin ng Panginoon ay yung humayo po tayo at dalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. And when it comes to finding a wife for the husband, ang malinaw po na itinuro ng banal na kasulatan, do not be unequally yoked together with an unbeliever. Ang nais po ng Panginoon ay yung God-centered home or family. The family that will glorifies God. Maluluwalhati ang Diyos sapagkat sila ay parehong nananampalataya sa Diyos, parehong naglilingkod sa Diyos, parehong sumasamba sa Diyos. Iisa ang Diyos na sinasamba, iisa ang Diyos, pareho ang Diyos na pinaglilingkuran. So, finding wife for the husband, it is God's gracious gift. Therefore,
let us consider the will of God. Let us wait the gift of God to be given to the husband, a wife that is coming from God. Ang asawang babae na kung saan ay ibinigay ng Diyos. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat. We thank you so much, O Lord, as we talking about following Christ. Pagdating po sa pagtatatag ng pamilyang Kristiyano, Panginoon, for us to follow your will, Panginoon, ang iyo pong kalooban na magiging partner, maging ng babae man, at lalo na ng lalaki, ay naaayon dapat sa iyong kalooban, Panginoon, at dapat ay tunay na ikaw ang nagkaloob, Panginoon. We thank you so much, O Lord, because nowadays, Panginoon, this reminders is very timely, Panginoon. Napaka-kailangan sa panahon po namin ngayon, Panginoon. Dahil marami pong mga mananampalataya sa aming panahon ngayon that being influenced, lalo na po yung mga nagsasabing mga Christian celebrities, Panginoon, na ipinakita nila ang halimbawa na sila po ay nakikipag-partners, Panginoon, doon sa mga hindi mo naman itinuro sa iyong mga salita na dapat maging partner ng mga mananampalataya sa kanilang pagtatatag ng Kristiyanong pamilya. Ang kalooban mo, Panginoon, ay tunay na God or Christ-centered family or home. At magagawa lamang yon ng mga mananampalataya kung i-consider ang iyong kalooban at kung hihintayin namin na tunay na ikaw ang siyang kikilos at gagawa at magkakaloob ng kapartner sa isang mananampalataya na tatatag at bubuo ng Kristiyanong pamilya na ang Diyos ang nasa gitna. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen.